Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang pagbabalik dito sa Kwentong Puso Do. Naranasan niyo na bang ibigay ang lahat? Pero sa huli, para kang basura na itinapon na lang? Paano kung ang taong pinag-alayan mo ng iyong buong mundo, ang siya palang wawasak nito? Isipin mo ang pakiramdam na tumayo sa isang silid na puno ng mayayaman at makikinang na tao. Nanginginig ang iyong mga kamay. Ang iyong nakaraan ay nakatitig sa iyo. At sa mga mata niya, isa ka lang pagkakamali. Isang pagkakamaling kailangang itama at isang sikretong kailangang itago sa ilalim ng bigat ng iyong sinapupunan. Ang kwento ng sakit at pagbangon na ito ay nagsimula sa isang pagtitipon na puno ng kislap at kasinungalingan at sa isang saglit na pagtama ng kanilang mga mata. Sa isang iglap, tumigil ang mundo ni Rafael Vergara. Ang ingay ng tawanan, ang kislap ng mga alahas, ang amoy ng mamahaling pabango, lahat ay naglaho. Tanging isang imahe na lang ang malinaw sa kanyang paningin. Sa gitna ng dagat ng mga taong nagdiriwang, isang babaeng nakasuot ng itim at puting uniforme ng catering staff. May bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Habang naglalakad, may dalang isang tray ng mga baso. Simple lang siya, halos hindi napapansin. Ngunit ang muka, ang mga matang yun, kilalang kilala niya. Amara. Ang pangalan ay namutawi sa kanyang isip, hindi sa kanyang mga labi. Parang sinaksak ng yelo ang kanyang puso. May sinasabi si Celeste Montemayor sa tabi niya, ang kanyang magiging asawa, ang napakagandang heredera na siyang dahilan kung bakit naroon siya sa gabing iyon. Pero wala siyang marinig. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa aninong yon mula sa nakaraan. At doon niya nakita, habang gumilid si Amara para iwasan ng isang bisita, tumama ang ilaw sa kanyang katawan. At sa ilalim ng puting apron ay may isang bahagyang umbok. Isang umbok na hindi maitatago. Isang umbok na nagsasabi ng isang kwentong matagal na niyang tinalikuran. Halos hindi makahinga si Rafael. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng kanyang mga pinagplanuhan, ang kanyang maingat na itinayong kinabukasan, ay tila guguho sa isang iglap. Anak ko! Ang dalawang salitang iyon ay sumabog sa kanyang isipan na parang bomba. Hindi maaari. Nakita niya kung paano. Sa isang mabilis na kilos, ay bahagyang itinago ni Amara ang tiyan gamit ang hawak na tray, isang kilos na puno ng proteksyon at hiya. At sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Rafael ang gulat sa mga mata ni Amara, ang takot, ang sakit, at nakita ni Amara ang multo ng lalaking winasak ang kanyang buhay. "Excuse me," halos pabulong na sabi ni Rafael kay Celeste. Ang kanyang boses ay malamig at wala sa sarili. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Nagsimula siyang maglakad, halos tumakbo, palusot sa mga bisita. Wala siyang pakialam sa mga tingin, sa mga bulungan. Kailangan niyang makausap si Amara. Kailangan niyang malaman ang totoo. Naramdaman ni Amara ang kanyang mga binti na gustong bumigay. Dito pa? Sa lahat ng lugar, dito pa. Gusto niyang maglaho. Ang tanging nasa isip niya ay tumakbo. Umiwas. Itago ang kanyang sarili at ang kanyang dinadala. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa service corridor, ang daan palabas para sa mga staff. Bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang layo. Naririnig niya ang mga yabag sa likuran niya, papalapit. "Amara, huwag kang lilingon, huwag kang hihinto." Ngunit bago pa man niya marating ang pinto, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Napatigil siya. Nanigas ang buo niyang katawan. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang pamilyar na amoy ng pabango nito, ang bigat ng presensya nito, parang lason na muling kumalat sa kanyang sistema. "Amara." Garalgal ang boses niya, halos hindi makahinga. Dahan-dahan,
Ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata. Humugot siya ng isang malalim na hininga, sinusubukang pulutin ang bawat piraso ng kanyang dignidad na nagkalat sa sahig. Nang sa wakas ay humarap siya, isang blangkong maskara ang nasa kanyang mukha. Malamig, walang emosyon. "Bitawan mo ako, Mr. Vergara." Ang paggamit niya ng apelyido nito ay parang isang sampal. Agad siyang bumitaw na tila napaso. Ang mga mata ni Rafael ay naglakbay mula sa malamig niyang mukha, pababa, sa kanyang tiyan. Ang tiyan na hindi na niya maitago. "Buntis ka," sabi nito. Hindi isang tanong, kundi isang pag-amin sa katotohanang nasa harap niya. Humina ang kanyang boses, puno ng pag-aalinlangan at takot. Sa akin ba yan?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Isang ngiti na puno ng sakit at pangungutya. "Ang kapal naman ng mukha mong itanong yan ngayon." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya ito, at sa pagkakataong ito, walang sino man ang pumigil sa kanya. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay papalayo sa nakaraang pilit niyang tinatakasan. Naiwan si Rafael na nakasandal sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Ang masayang musika mula sa ballroom ay tila isang malayong ugong na lang. Ang gabi ng kanyang tagumpay ay naging gabi ng kanyang pinakamalaking pagkakasala. Sinundan niya ito. Walang pag-aalinlangan, sinundan ni Rafael si Amara palabas sa staff exit. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya, isang malaking kaibahan sa artipisyal na init sa loob ng ballroom. Naabutan niya si Amara sa isang madilim na eskinita sa likod ng hotel, doon kung saan nagbababa ng mga supplies. Nakasandal ito sa pader, ang isang kamay ay nasa kanyang tiyan, habang ang isa naman ay nakatukod sa pader, tila hinahabol ang kanyang hininga. Dito, sa ilalim ng isang umilaw patay na ilaw, kitang-kita ang kanyang pagod. "Amara, mag-usap tayo." Lumapit si Rafael, ang kanyang boses ay nagmamakaawa. "Wala na tayong dapat pag-usapan," sagot nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Ang boses nito ay basag, pero matatag. "Hindi," giit ni Rafael. "Tungkol sa bata. Huwag mong babanggitin ang anak ko." Sa wakas ay humarap si Amara at sa mga mata niya ay may apoy. Isang apoy ng galit na kayang tupukin ang anumang awa na nagsisimulang tumubo sa puso ni Rafael. "Wala kang karapatan." Napaatras si Rafael. Ang bawat salita niya ay mali. Ang bawat galaw niya ay mali. Sa mundo ng negosyo, alam niya ang lahat ng tamang sasabihin. Pero dito, sa harap ng babaeng ito, isa siyang hangal. Sa sobrang gulat at pagkalito, ginawa niya ang tanging bagay na alam niya kung paano gawin. Ang bagay na palagi niyang ginagamit para ayusin ang lahat. Dumukot siya sa kanyang wallet. Kinuha ang lahat ng lamang cash, isang makapal na bugkos ng libu-libong piso, at inabot ito kay Amara. "Heto," sabi niya. Ang boses ay desperado. "Para sa'yo. Para sa mga gastusin. Patingin ka sa pinakamagaling na doktor. Huwag mong problemahin ang pera. Just take it." Tumigil ang paghinga ni Amara. Tiningnan niya ang perang nasa kamay ni Rafael. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha nito. At sa isang iglap, ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, ang lahat ng gabing hindi siya makatulog, ay nag-anyo ng isang malinaw na damdamin. Galit. Isang dalisay na galit. Hindi siya umiyak. Sa halip, ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Mariin. Hanggang sa mamilipit ang mga ugat at mamuti ang mga buko ng kanyang daliri. "Limos?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kasing talim ng bubog. "Pagkatapos ng lahat, yan ang tingin mo sa akin. Isang pulubi na kailangan ng limos mo. Hindi, Amara. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi mo ba naiintindihan?" Sigaw niya, at sa wakas ay bumigay ang kanyang boses.
Ang dangal ko na lang ang natitira sa akin, Rafael, at sinusubukan mo pa ring bilhin maging yon? Itinulak niya palayo ang kamay nito na may hawak na pera. Ang mga salapi ay nagsiliparan sa maruming semento ng eskinita. Hindi ko kailangan ng limos mo. Bawat salita ay isang dagok sa mukha ni Rafael. At lalong hindi ka kailangan ng anak ko. Tumalikod si Amara at nagsimulang maglakad palayo. Papalubog sa dilim ng gabi. Bawat hakbang ay matatag. Hindi siya lumingon. Naiwan si Rafael, nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na pera. Dinampot niya ang isang piraso, tiningnan ito. Ang papel na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay simbolo ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Pagbalik niya sa loob, sinalubong siya ng matalim na tingin ni Celeste. Ngumiti ito sa mga kausap, isang perpektong nangiti, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa kanya. Nang matapos itong makipag-usap, nilapitan siya nito. "Saan ka galing?" tanong ni Celeste. Ang boses ay mahinahon, ngunit may diin. "Pinagtitinginan na tayo ng mga tao." "I just needed some air." Pagsisinungaling ni Rafael. Tinitigan siya ni Celeste mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Who was that girl, Rafael?" "She's no one." Mabilis niyang sagot. "Isang dating empleyado. Nagulat lang ako na makita siya." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Celeste. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Really? Dahil sa reaksyon mo, parang nakakita ka ng multo." Itinuwid ni Celeste ang kurbata ni Rafael. Ang kilos ay tila para sa isang mapagmahal na nobya, ngunit ang lamig ng kanyang mga daliri ay may dalang babala. "Let's be practical here, Rafael." Bulong nito. Sapat lang para marinig niya. "Malaki ang nakataya sa gabing ito, sa kasal natin, ang pangalan ng pamilya ko, at ang kinabukasan ng kumpanya mo." Tumingin si Celeste sa malayo, sa mga taong patuloy na nagkakasiyahan bago ibinalik ang tingin kay Rafael. "Huwag mong hahayaang sirain ng nakaraan mo ang kinabukasan namin, Rafael." Kinabukasan, ang babala ni Celeste ay umuugong pa rin sa isipan ni Rafael, ngunit natabunan na iyon ng isang mas malaking problema. Ang imahe ni Amara, ang pagod sa kanyang mga mata, ang pagprotekta sa kanyang sinapupunan, ay hindi maalis sa kanyang isip. Hindi siya tanga. Alam niyang hindi matatapos ang lahat sa pagtakbo ni Amara palayo. Kailangan niyang malaman ang sitwasyon. Kailangan niyang kontrolin ito. Sa kanyang opisina, na napapaligiran ng salamin at bakal, natanaw ang buong syudad. Tinawagan niya ang isang tao na laging niyang inaasahan para sa mga sensitibong bagay. Isang pribadong investigador. Hanapin mo ang lahat tungkol sa kanya. Utos ni Rafael. Sa kabilang linya, ang kanyang boses ay malamig at businesslike. Amara de la Cruz, kung saan siya nakatira, kung ano ang ginagawa niya. "Everything. I need the information by tomorrow." Sa sumunod na araw, hindi siya mapakali. Ang mga numero sa stock market, ang mga blueprint ng mga bagong proyekto, ang mga tawag mula kay Celeste. Lahat ay tila walang saysay. Ang tanging hinihintay niya ay ang tawag mula sa investigador. At dumating nga ito. Isang brown envelope ang ipinadala sa kanyang opisina. May tatak na confidential. Isinara niya ang pinto. Tiniyak na walang sinuman ang makakaistorbo. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at binuksan ang sobre. Sa loob, naroon ang mga inaasahan niya. Isang litrato ni Amara na kuha mula sa malayo, papasok sa isang maliit at lumang apartment sa isang siksikang lugar sa Maynila. Isang report na nagsasabing nagtatrabaho siya bilang part-time waitress sa isang karinderya. Ang address, ang pangalan ng may-ari ng karinderya. Bumigat ang kanyang dibdib. Totoo nga. Ang babaeng minsan niyang pinangakuan ng magandang buhay ay nabubuhay ngayon sa ganitong kalagayan. Ngunit may isa pang folder sa loob ng sobre. Mas makapal. May label na background check.
De La Cruz family. Kumunot ang noo niya. Hindi niya ito hiningi, pero dahil naroon na, pinuklat niya. Ang mga laman nito ay mga lumang dokumento, mga photocopies ng mga legal papers, isang kaso ng land dispute. At doon, tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang nakasulat na pangalan ng propiedad, ang address, pamilyar sa kanya. Sobrang pamilyar. Ito ang lupang kinatatayuan ngayon ng isa sa kanyang mga pinakaunang condominium projects, ang Vergara Prime Towers, ang proyektong nagpasikat sa kanyang pangalan sa mundo ng real estate. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang pangalan ng pamilyang nagsampa ng kaso laban sa developer na binilhan niya ng lupa. De La Cruz family. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rafael. Naalala niya ang kasong yon. Isang maliit na pamilya na may-ari ng isang maliit na tindahan na ayaw umalis. Para sa kanya noon, isa lang silang abala. Isang problema na kailangang ayusin ng kanyang mga abogado. Isang pangalan sa isang piraso ng papel. Hindi niya kailanman naisip. Hindi niya kailanman pinagdugtong. Ang yaman niya ay itinayo sa pagkasira ng pamilya ni Amara. Ang bigat ng kasalanan ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Halos hindi siya makahinga. Ang perang inialok niya sa kanya kagabi. Hindi lang yun insulto, iyon ay dugo. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at umalis ng opisina. Baliwala ang mga tawag ng kanyang sekretarya. Nagmaneho siya, sumuong sa trapik, patungo sa address na nasa report. Habang papalapit, ang mga naglalakihang gusali ay napalitan ng mga maliliit na bahay. Ang malalapad na kalsada ay naging makikitid na eskinita. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang kanto, malayo sa mismong lugar. Ayaw niyang makatawag ng pansin. Naglakad siya. At doon, sa dulo ng kalye, nakita niya ito, isang maliit na karinderya na may pangalang Kainan ni Elena. At sa labas nito, nakita niya si Amara. Dahan-dahan itong naglalakad habang inaalalayan ng isang matandang babae na may mabait na mukha. Ang matanda ay nakangiti habang may sinasabi kay Amara. Nakita ni Rafael ang pagod sa mukha ni Amara, pero nakita rin niya ang isang maliit na ngiti na isinukli nito sa matanda. Napatigil si Rafael. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang humingi ng tawad. Ngunit paano? Paano siya haharap ngayon? Ngayong alam na niya na hindi lang puso ni Amara ang sinira niya, kundi ang buong buhay nito. Nakatayo lang siya roon, sa kabilang kalye, isang multo mula sa ibang mundo. Pinanood niya si Amara na pumasok sa loob ng karinderya, sa isang buhay na siya mismo ang sumira. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Rafael Vergara ang kawalan ng kapangyarihan. Hindi niya kayang bumaba ng sasakyan. Ilang oras na nakaparada si Rafael sa kanto, pinapanood ang paglabas-masok ng mga tao sa kainan ni Elena. Pinanood niya ang mga trabahador na kumakain ng pananghalian, ang mga estudyanteng nagtatawanan, ang mga nanay na bumibili ng ulam para sa hapunan. Isang maliit na mundo na umiikot. Isang mundong hindi niya kailanman naging parte. Alam niyang katawa-tawa ang itsura niya. Isang mamahaling European car na nakatago sa isang eskinita, na parang isang halimaw na nag-aabang sa dilim. Sa wakas, pagkatapos ng isang mahabang pakikipaglaban sa sarili, pinatay niya ang makina. Huminga siya ng malalim, at sa unang pagkakataon, bumaba siya ng sasakyan. Bawat hakbang patungo sa karinderya ay tila isang pag-amin sa kanyang pagkakasala. Ang kanyang suot na Italian suit ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang doon. Ang tingin ng mga taong nadaraanan niya ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pagpasok niya sa loob, tumama sa kanya ang amoy ng ginisa, ng sabaw at ng bagong saing na kanin. Huminto ang mahinang kwentuhan ng mga kumakain. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya si Amara sa likod ng counter, nagpupunas ng mga baso.
Nagtama ang kanilang mga mata. Ang kaunting kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Nag-iwas ito ng tingin at nagpatuloy sa ginagawa na tila isa lang siyang ordinaryong estranghero. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matandang babae ang humarang sa kanyang daraanan. Ang babaeng nakita niya kanina, si Nanay Elena. "Magandang hapon po," bati ni Rafael, sinubukang maging magalang. "Magandang hapon din, iho," sagot ni Nanay Elena. Hindi galit ang boses nito, pero hindi rin pala kaibigan. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. "Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Mukhang naligaw ka." "Nandito po ako para kay Amara." Hindi gumalaw si Nanay Elena. "Nagtatrabaho siya. Kung ano man ang kailangan mo, sa akin mo sabihin." Sa likod nito, narinig ni Rafael ang mahinang kalabog ng baso. Senyales na narinig ni Amara ang lahat. Napabuntong hininga si Rafael. Dito, sa lugar na ito, ang pangalan niyang Vergara ay walang bigat. Ang pera niya ay walang kapangyarihan. Gusto ko lang pong, ano nga ba? Gusto ko lang pong mag-sorry. Isang maliit at mapait na tawa ang kumawala kay Nanay Elena. "Ang sorry ba, iho? Nakakabili ng bigas? Nakakapagpatayo ng bahay na nawala? Nakakabura ng sakit?" Natahimik si Rafael. Bawat salita ay isang sampal. "Kumain ka muna," sabi ni Nanay Elena. Itinuro ang isang bakanteng mesa sa sulok. Lalamig ang pagkain. Iyon ay isang utos, hindi isang alok. Walang nagawa si Rafael kundi sumunod. Umupo siya sa maliit na upuang plastik. Isang babae ang lumapit at naglapag ng isang plato ng kanin at adobo sa harap niya. Hindi niya namalayan na umorder pala siya. Sinubukan niyang kumain. Ngunit habang ginunguya niya ang pagkain, ang tanong ni Nanay Elena ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. "Kaya mo bang kainin ang luto ng mga taong sinira mo ang buhay?" Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ibinaba niya ang kubyertos. Dumukot siya sa kanyang wallet. Kinuha ang ilang piraso ng tig-1,000 piso at maingat na inilagay iyon sa ilalim ng plato. Higit pa sa sapat para sa 10 order ng adobo. Tahimik siyang tumayo at naglakad palabas. Walang lingon-likod. Nang makalabas na siya, nakita ni Nanay Elena ang pera. Kinuha niya ito, lumabas ng karinderya at tinawag si Rafael bago pa ito makalayo. "Iho!" Lumingon si Rafael. Inabot ni Nanay Elena ang pera pabalik sa kanya. "Sobra ito," sabi ng matanda. 50 pesos lang ang adobo." "Keep the change po," sabi ni Rafael. Umiling si Nanay Elena at sa pagkakataong ito may diin sa kanyang boses. "Hindi kami namamalimos dito. Bayaran mo lang kung ano ang kinain mo." Walang nagawa si Rafael kundi kunin ang pera. Ibinigay niya ang eksaktong bayad. Nang akmang tatalikod na si Nanay Elena, nagsalita si Rafael. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Hindi po pera ang gusto kong ibigay." Napatigil ang matanda. "Gusto kong bumawi." Tumingin sa kanya si Nanay Elena. Isang mahabang tingin na puno ng pag-aalok. Hindi ito nagsalita. Tumalikod lang ito at pumasok muli sa loob ng karinderya. Iniwan si Rafael na mag-isa sa kalye. Hawak ang mga salitang binitiwan niya na hindi niya alam kung paano paninindigan. Lumipas ang mga araw. Hindi na bumalik si Rafael sa karinderya. Para kay Amara, iyon ay isang biyaya. Ang katahimikan ay nagbigay sa kanya ng espasyo para huminga, para muling buuin ang kanyang sarili, piraso bawat piraso. Sa tulong ni Nanay Elena, nagtayo siya ng isang maliit na estante sa isang sulok ng karinderya. Dito, inilatag niya ang mga bunga ng kanyang tunay na pasyon, mga maliliit na garapon ng homemade chili garlic oil, mga bote ng kalamansi jam na gawa sa mga pinitas na prutas, at mga pakete ng tuyong tarragon at basil na siya mismo ang nagtanim sa mga paso sa likod bahay. Amara's Organics, ang nakasulat sa isang maliit na karatulang gawa sa karton. Sa simula, iilan lang ang bumibili.
Ngunit bawat benta, gaano man kaliit, ay isang butil ng pag-asa. Ito ang patunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Para sa sarili niya, para sa anak niya. Sa kabilang dako ng syudad, hindi rin matahimik si Rafael. Ang mga salitang gusto kong bumawi ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Paano? Alam niyang kung magpapadala siya ng pera, itatapon lang ito. Kung bibigyan niya ito ng bagong pwesto, tatanggihan niya ito. Ang pride ni Amara ang kanyang kalasag at anumang direktang tulong ay ituturing nitong isang atake. Kailangan niyang mag-isip, hindi bilang isang dating asawa, kundi bilang isang strategist. Ano ang kailangan ni Amara? Hindi pera. Ang kailangan niya ay customer. Isang hapon, habang nag-scroll sa kanyang telepono, nakita niya ang isang post mula sa isang sikat na food blogger, Manila Food Finds, na kilala sa pag-discover ng mga hidden gems. Ngumiti si Rafael. Ito na. Gumawa siya ng isang tawag, hindi sa blogger, kundi sa isang PR agency na may utang na loob sa kanya. I have a task for you, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. There's a small karinderya in Manila. They sell some amazing homemade products. I want Manila Food Finds to discover them. Make it look organic. Walang bakas na galing sa akin. Understood? Makalipas ang isang linggo, isang babaeng moderno at may dalang malaking kamera ang pumasok sa kainan ni Elena. Nag-order siya ng pagkain at pagkatapos ay napansin ang maliit na estante ni Amara. Wow, what are these? Tanong ng babae. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa interes. Homemade po lahat? Opo, ma'am, sagot ni Amara, bahagyang nahihiya. Binili ng babae ang halos lahat ng paninda. Kumuha siya ng maraming litrato. Nagtanong tungkol sa mga sangkap, sa proseso. At pagkatapos, umalis siya na may ngiti. Hindi alam ni Amara at Nanay Elena na kinabukasan, ang kanilang maliit na karinderya ang magiging laman ng pinakasikat na food blog sa bansa. Ang nakatagong gamit sa puso ng Maynila. Ang sarap ng adobo ni Elena at ang magic sa mga garapon ni Amara. Biglang dumagsa ang mga tao, mga taga-opisina na galing pa sa Makati, mga estudyanteng naghahanap ng bago, mga foodies na dala ang kanilang mga kamera. Pinipilahan ang adobo ni Nanay Elena. Laging sold out ang mga produkto ni Amara. Isang hapon, sa gitna ng abala, napasandal si Amara sa pader. Bahagyang namumula ang pisngi dahil sa pagod at tuwa. Pinanood niya ang isang customer na binubuksan ang biniling chili garlic. Inaamoy ito at ngumingiti sa sarap. At sa sandaling iyon, ngumiti si Amara. Isang tunay na ngiti. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na panandaliang bumura sa lahat ng sakit. Sa di kalayuan, sa loob ng kanyang nakaparadang sasakyan na may tinted na salamin, nasaksihan ni Rafael ang lahat. Hindi niya narinig ang tawanan. Hindi niya natikman ang pagkain. Pero nakita niya ang nangiti ni Amara. At para sa kanya, sa sandaling iyon lang ang mahalaga. Samamantala, sa isang marangyang penthouse, hindi mapakali si Celeste Montemayor. Napapansin niya ang mga kakaibang kilos ni Rafael nitong mga nakaraang linggo. Ang mga biglaang pag-alis, ang mga hindi maipaliwanag na gastos sa kanyang credit card. May mali. Nararamdaman niya ito. Kinagabihan, habang inaayos niya ang mga damit na isusuot ni Rafael para sa isang business trip, may nahulog mula sa bulsa ng isang lumang coat. Isang maliit, puting piraso ng karton. Pinulot niya ito. Falcon Private Investigation Services. Discreet, professional, results. Kumunot ang noo ni Celeste. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Bigla niyang naalala ang gabi ng party. Ang babaeng staff. Ang pag-alis ni Rafael. Ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang imahe na hindi niya gusto. Isang imahe ng pagtataksil.
Ang piraso ng karton sa kamay ni Celeste ay parang isang susi. Isang susi na nagbukas ng pinto sa lahat ng kasinungalingan ni Rafael. Hindi siya kumprontahin, hindi siya sumigaw. Ang galit ni Celeste Montemayor ay hindi maingay. Ito ay malamig, tahimik at mapanuri. Kinabukasan, hindi ang investigador ni Rafael ang tinawagan niya, kundi ang sarili niyang tao. Isang security consultant na matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya. Ang utos ay simple. I want eyes on Rafael Vergara, 24/7, at alamin mo kung sino ang babaeng kinakatagpo niya. I want pictures. I want details. Everything. Hindi nagtagal. Ang mga detalye ay dumating sa kanyang email. Isang protektadong file. Binuksan niya ito. Mga litrato ni Rafael, nakaparada sa isang eskinita. Mga litrato ng isang maliit na karinderya. At mga litrato ni Amara, malinaw na malinaw, nakatayo sa labas ng kainan. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi na maitatago. Napatitig si Celeste sa mukha ng babae. Simple, pagod, pero may dignidad. Isang dignidad na tila nang iinsulto sa kanya. Itinutok niya ang kanyang tingin sa tiyan nito. Survival. Iyon ang salitang umikot sa kanyang isipan. Hindi ito tungkol sa pag-ibig na nawala. Ito ay tungkol sa isang kasal na kailangang matuloy. Isang pamilyang kailangang isalba. Isang pangalan na hindi pwedeng madungisan. At ang babaeng ito, kasama ang daladala niya, ay isang balakid, isang banta na kailangang alisin. Isang Martes ng hapon, puno ang kainan ni Elena. Ang amoy ng bagong lutong sinigang ay humahalo sa masayang tawanan ng mga suki. Si Amara, abala sa pag-aayos ng mga bagong dating na bote para sa kanyang Amara's Organics, ay pasimpleng napapangiti. Ito na ang buhay niya ngayon. Simple, nakakapagod, pero sa kanya. Bigla, isang puting van ng barangay ang huminto sa tapat. Natahimik ang lahat. 2 tao ang bumaba, isang lalaki at isang babae, parehong nakasuot ng uniforme na may logo ng City Health Office. May dala silang clipboard. Magandang hapon po. Bati ng babae, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Hinahanap po namin ang may-ari ng lugar na ito. Lumapit si Nanay Elena. Pinunasan ng kamay sa kanyang duster. Ako po. Si Elena po. Ano po yun? Ipinakita ng lalaki ang isang dokumento sa clipboard. May nakarating po sa aming formal na complaint mula sa isang concerned citizen tungkol po sa sanitary permit at sa food handling practices ninyo. Nangunot ang noo ni Nanay Elena. Ano? Malinis ang aming kusina. Araw-araw kaming naglilinis dito. Napatigil si Amara sa kanyang ginagawa. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang magtinginan ng mga kumakain. Ang ilan ay nagsimulang tumayo. Ang kahihiyan ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa buong lugar. Pasensya na po, ma'am, sabi ng babae. Pero kailangan po naming gawin ang aming trabaho. Dahil sa reklamo, kailangan naming magsagawa ng full inspection. At habang ginagawa yon, kailangan niyo pong itigil muna ang operasyon. Ano? Hindi maaari. Protesta ni Nanay Elena. Ngunit ang mga opisyal ay matatag. Naglabas sila ng isang notice at idinikit ito sa pinto. Temporary cease and desist order pending sanitation review. Ang mga salita ay parang suntok sa sikmura ni Amara. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng pag-asa. Isa-isang umalis ang mga customer. Ang ilan ay may tingin ng awa, ang iba'y may tingin ng pagdududa. Pinanood sila ni Amara. Ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya nagsalita. Nang wala nang natirang customer, huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang isang basahan at nagsimulang punasan ang kanyang maliit na estante. Dahan-dahan niyang inilagay ang bawat garapon sa loob ng isang kahon. Bawat galaw ay kalmado, bawat kilos ay may diin. Isang tahimik na pagtanggi na magpatalo.
Sino ang gagawa nito sa atin, Amara? Tanong ni Nanay Elena. Ang boses ay puno ng galit at pagkalito. May nagagalit ba sa atin dahil lumalakas ang benta? Hindi sumagot si Amara. Wala siyang maisip na kaaway. Ang tanging multo sa buhay niya ay si Rafael. Pero bakit naman nito gagawin ito? Kinagabihan, habang isinasara nila ang pinto ng karinderya na wala man lang kinita, isang barangay tanod ang lumapit. May inabot itong isang puting sobre kay Amara. Para sa inyo daw po, ma'am. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang binubuksan ito. Sa loob ay isang formal na dokumento, isang summons. Pinapatawag siya para sa isang pagdinig sa Biyernes. Nakasaad doon ang mga posibleng parusa, multa, o ang permanenteng pagbawi ng kanilang business permit. Nabitawan niya ang papel. Ang manipis na piraso ng papel na yon ay tila mas mabigat kaysa sa buong mundo. Hindi lang ito isang pansamantalang paghinto. Ito ay isang banta na tatapusin ang lahat bago pa man ito magsimula. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa pamamagitan ng isang text message mula sa isang dating empleyado na nakatira malapit sa lugar, nalaman ni Rafael ang nangyari. Ang temporary closure, ang notice na nakadikit sa pinto. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Iisa lang ang may kakayahang gawin ito. Iisa lang ang may motibo. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan patungo sa penthouse ni Celeste. Naabutan niya itong kalmadong nakaupo sa sala, nagbabasa ng isang fashion magazine habang humihigop ng tsa na tila walang anumang nangyari. Ang katahimikang yon ang lalong nagpagalit kay Rafael. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya. Walang paligoy-ligoy. Tinaasan siya ng kilay ni Celeste, isinara ang magazine at maingat na inilapag sa mesa. Ang alin, darling, masyado kang pangkalahatan. You know what I'm talking about, Celeste. Yung karinderya, yung health complaint. Ah, yon ba? Sabi ni Celeste. Isang maliit at mapanuyang nanggiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagkakaalam ko, karapatan ng sino mang mamamayan na mag-report kung may nakikita silang mali. 'Di ba? It's a public right. Hindi niya inaamin, pero hindi rin niya itinatanggi. At iyon ang nakakainis. Tigilan mo na to, mariing sabi ni Rafael. Labas si Amara dito. Tumayo si Celeste at lumapit sa kanya. Inayos nito ang kwelyo ng kanyang polo, isang pamilyar na kilos na ngayon ay puno na ng panganib. Hindi, Rafael! Simula nang bumalik siya, kasama na siya dito. Kasama na siya sa lahat. Ang mga mata nito ay nanlalamig. Gusto mo siyang tulungan? Sige, ipaglaban mo siya ng hayagan. Mag-eskandalo ka. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng board of directors. Tingnan natin kung ano ang iisipin ng pamilya ko. Natigilan si Rafael. Tama si Celeste. Kung gagawa siya ng eksena, lalo lang niyang ilalagay sa panganib si Amara. Gagamitin ni Celeste ang isyu ng hiya, ang kahihiyan, para sirain hindi lang si Amara, kundi pati na rin ang reputasyon ng anak nito bago pa man ito isilang. Napadpad siya sa isang pader. Hindi niya kayang lumaban ng harapan. Samantala, sa karinderya, nakaupo si Amara at Nanay Elena sa isang mesa nakatingin sa summons na nasa gitna. Tila isang ahas na naghihintay tumuklaw. Kailangan natin ng abogado. Sabi ni Nanay Elena, ang boses ay mabaho ay mabigat. Pero saan tayo kukuha ng pera para dyan? Napahilamos si Amara sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay nasusukol siya. Ang kaunting pag-asa na kanyang itinayo ay unti-unting ginigiba. May kilala akong abogado. Biglang sabi ni Nanay Elena na tila may naalala. Isang kaibigan ng yumaong asawa ko. Matagal na kaming hindi nagkikita, pero baka sakaling matulungan tayo. May kinuha si Nanay Elena sa kanyang lumang cabinet, isang diary na puno ng mga numero ng telepono. Hinanap niya ang pangalan. Matapos ang ilang sandali, ngumiti siya. Ayon, Attorney David. May pag-aalinlangan sa mukha ni Amara. Nanay,
Sigurado po ba kayo? Subukan natin, iha. Walang mawawala. Umalis si Nanay Elena para tumawag sa isang payphone sa kanto. Pagbalik niya, may dala siyang mabuting balita. Pumayag siyang kausapin tayo bukas. Pro bono. Para daw sa dati nilang pinagsamahan ng asawa ko. Gumaan ang pakiramdam ni Amara, ngunit may isang maliit na tinig sa kanyang isipan na hindi mapakali. Masyadong madali, masyadong swerte. Kinagabihan, habang nag-iisa, sinabi niya kay Nanay Elena ang kanyang agam-agam. Nanay, hindi kaya. Hindi kaya may kinalaman si Rafael dito. Napabuntong hininga si Nanay Elena. Umupo ito sa tabi niya. Posible. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa kanya. Sabi ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig. Ayoko. Hinawakan ni Nanay Elena ang kanyang kamay. Ang palad ng matanda ay magaspang ngunit mainit. Makinig ka, iha. Sa sitwasyon ngayon, huwag mo munang isipin ang pride mo o ang pride niya. Tinitigan siya ng matanda, mata sa mata. Hindi ito utang na loob. Ito ay pagtanggap ng tulong para sa anak mo, para sa kinabukasan niya. At walang ina ang dapat mahiya na ipaglaban ang kanyang anak. Tumulo ang luha sa mga mata ni Amara. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-unawa. Tumango siya. Para sa anak niya, gagawin niya ang lahat. Sa kabilang linya, kausap ni Rafael ang isang lalaki. Salamat ulit, Attorney David, sabi ni Rafael. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Walang anuman, Rafael, sagot ng abogado. Basta tandaan mo ang usapan natin. Para sa kanila, ako ay isang matandang kaibigan ng pamilya ni Aling Elena. Walang dapat makaalam na konektado tayo. Makakaasa ka, sagot ni Rafael. Ibinaba niya ang telepono. Nakatingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad. Hindi niya kayang maging kalasag ni Amara. Kaya sa ngayon, kailangan niyang maging anino nito. Isang kanlungan na hindi nito nakikita. Ngunit hindi niya alam na habang siya ay gumagawa ng paraan para protektahan si Amara, si Celeste ay naghahanda na para sa susunod nitong dagok. Isang dagok na direktang tatama sa puso ng pangarap ni Amara. Sa kanyang telepono, kausap ni Celeste ang may-ari ng pinakamalaking supplier ng organic ingredients sa bansa. Good evening, Mr. Tan. Sabi ni Celeste, ang kanyang boses ay matamis na parang pulot. I have a very interesting and very exclusive business proposal for you. Dumating ang araw ng pagdinig sa barangay, si Attorney David, isang matangkad at kagalang-galang na lalaki na may puti ng buhok, ay dumating ng maaga. Kalmado niyang hinarap ang mga opisyal. Sa loob lamang ng 30 minuto, gamit ang malinaw na ebidensya at matatalinong argumento, pinatunayan niyang walang basehan ang reklamo. Ito ay gawa-gawa lamang. Inalis ang cease and desist order. Malaya nang makapagtinda muli ang kainan ni Elena. Isang malaking tagumpay. Ngunit habang si Nanay Elena ay nagpapasalamat ng lubos sa abogado, si Amara ay tahimik lang sa isang tabi. Pakiramdam niya, hindi pa tapos ang laban. Masyadong madali ang pagkapanalong ito. Ito ay isang paunang salvo pa lang. At tama siya. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga paninda, tumunog ang kanyang telepono. Isang direhistradong numero. Hello, is this Miss Amara de la Cruz? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Yes, speaking. This is from the office of Mr. Rartan, your supplier from Laguna Organics. Biglang kinabahan si Amara. Yes po, bakit po? I'm calling to inform you that we will have to terminate our supply agreement with you, effective immediately. Ang boses ng babae ay malamig at corporate. Nabitawan ni Amara ang hawak na bote ng kalamansi jam. Mabuti na lang at sa ibabaw ng counter ito bumagsak. Ano? Bakit? May problema po ba sa bayad ko? Lagi naman akong on time. It's not about the payment, ma'am.
After a recent review, the management has decided that your small-scale operation no longer meets our partnership quality standards. We are prioritizing larger distributors. Thank you. Click. Binabaan siya ng telepono. Quality standards? Bulong ni Amara sa hangin. Ang mga produktong siya mismo ang gumagawa, na pinupuri ng lahat, ay biglang hindi na quality. Kasinungalingan. Ito ang tunay na atake. Hindi sa karinderya, kundi sa kanyang pangarap. Paano siya gagawa kung wala siyang mga sangkap? Sa unang pagkakataon, hindi si Nanay Elena ang nilapitan niya. Kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap ang isang numero na minsan lang niyang tinawagan para isumpa. Ngayon, tatawagan niya ito hindi para sumbatan, kundi para magbigay alam. Isang ring lang, sumagot ito. Amara? Boses ni Rafael, halatang nagulat. Pinutol na ng supplier ko ang kontrata, sabi ni Amara. Ang boses ay direkta at walang emosyon. Sinabi nilang hindi na daw quality ang produkto ko. Natahimik si Rafael sa kabilang linya. Narinig ni Amara ang mahinang pagpindot sa keyboard, tila may tinitingnan ito. Hindi ako humihingi ng tulong. Paglilinaw ni Amara, inunahan na ito. Sinasabi ko lang sa'yo, dahil alam kong may kinalaman siya dito. Alam ko? Sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging seryoso. At alam ko na rin kung sino ang bago nilang exclusive partner. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop, malayo sa kanilang mga mundo. Ito ang unang pagkakataon na umupo sila sa iisang mesa. Hindi bilang mag-asawa, hindi bilang magkaaway, kundi bilang dalawang taong may iisang problema. Hinarangan niya ang source, sabi ni Rafael. Inilahad ang ilang dokumento sa mesa. Bibilin niya ang lahat ng supply para wala kang makuha. At dahil exclusive ang kontrata nila, hindi pwedeng magbenta sa'yo si Mr. Tan kahit gustuhin pa niya. Anong gagawin ko? Tanong ni Amara, ang boses ay halos pabulunga. We find a new one, a better one. Tumingin si Rafael sa kanya. Anong kailangan mo? Mga anong klaseng sangkap? Sa unang pagkakataon, nagsimula silang mag-usap. Hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa mga herbs, sa mga klase ng sili, sa tamang tamis ng kalamansi. Sa isang sandali, nawala ang pader sa pagitan nila. Ang nakaupo sa harap niya ay hindi ang lalaking sumira sa kanya, kundi isang business strategist na nakikinig. Sa gitna ng pag-uusap, napabuntong hininga si Amara. Ang hirap kasi. Ang mga malalaking supplier, kontrolado na nila. Kung may access lang sana tayo sa mga maliliit na farm. Yung mga hindi pa kilala, pero mas maganda ang produkto. Tulad ng dati nating pangarap. Yung farm sa Batangas, yung luntiang bukid. Natigilan si Rafael. Naalala niya, isang pangarap mula sa ibang buhay. Hindi siya nagsalita, pero isinulat niya ang pangalan sa kanyang notebook. Lunti ang bukid. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, may kaunting pag-asa sa dibdib ni Amara. May plano sila, may gagawin sila. Ngunit pag-uwi ni Rafael sa kanyang opisina, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang abogado. Si Attorney David, isang link sa isang business news website. Nang i-click niya ito, nanlamig ang kanyang dugo. Montemeyer Group, papasok sa organic food industry. Ilulunsad ang bagong produkto na Celestis Harvest. At sa ilalim ng headline, naroon ang mga larawan ng produkto, ang packaging, ang logo, ang mismong kulay at font. Isang perpektong kopya ng lahat ng nasa estante ni Amara. Ito na ang plano. Hindi lang siya hinarangan, ninakawan siya. At ang pangarap niya ay ipapangalan sa babaeng sumisira sa kanya. Ang balita ay hindi ipinadaan sa text o sa tawag. Ito ay dumating ng buong lakas, sa harap ng lahat, sa pamamagitan ng maliit at lumang telebisyon na nakasabit sa sulok ng kainan ni Elena. Tanghalian noon, puno na naman ang kainan. Naghahain si Amara ng pagkain, ang kanyang mga kilos ay mas magaan kaysa sa mga nakaraang araw.
Ang pag-uusap nila ni Rafael ay nagbigay sa kanya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. May plano sila, may paraan. Biglang tumutok ang lahat sa balita. Isang press conference, magara ang lugar, puno ng mga reporter na may kumikinang na kamera. At sa gitna ng entablado, nakaupo si Celeste Montemayor, mukhang isang reyna sa kanyang puting damit. Narito po tayo ngayon para sa isang kapana-panabik na anunsyo mula sa Montemayor Group. Sabi ng host, napahinto si Amara sa kanyang ginagawa. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Sa screen, nagsimulang magsalita si Celeste. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kumpiyansa. For years, the Montemayor Group has been a leader in real estate. But today, we are going back to our roots, back to the earth. We are proud to launch our newest venture, Celeste's Harvest. Sa likod niya, isang malaking screen ang nagpakita ng mga produkto. Nabitawan ni Amara ang hawak niyang platito. Bumagsak ito sa sahig, lumikha ng isang malakas na tunog ng pagbasag, ngunit walang nakarinig, kahit siya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen, ang mga garapon, ang disenyo ng label, ang eleganteng pagkakasulat ng pangalan, maging ang ribbon na nakatali sa takip. Lahat. Lahat ay perpektong kopya ng sa kanya, ngunit mas maganda, mas makintab, mas mahal. Celeste's Harvest is not just a product. Pagpapatuloy ni Celeste, ang kanyang mukha ay puno ng sinseridad na gawa-gawa. It is a story of passion, of supporting local farmers, of bringing authentic organic goodness from the farm to your table. Parang sinasaksak si Amara sa bawat salitang naririnig niya. Iyon ang mga salita niya, iyon ang kwento niya, at pagkatapos ay ibinigay ni Celeste ang huling nakamamatay na dagok. Sa paglago ng aming kumpanya, sabi nito, tumingin ng diretso sa kamera. Nais din naming bigyan ng babala ang publiko. Maging mapanuri po tayo sa mga maliliit na negosyong maaaring sumusubok na gayahin ang aming mga produkto. Always look for the seal of quality, the Celeste's Harvest Seal. Tapos na, hindi lang ninakaw ang kanyang pangarap, ginawa pa siyang magnanakaw sa sarili niyang kwento. Tumayo si Nanay Elena. Walang hiya. Bulong nito. Ang boses ay nanginginig sa galit. Hayop sila. Pero si Amara, hindi gumalaw. Walang emosyon ang kanyang mukha. Tila isang estatwang bato. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa telebisyon. Inabot niya ang switch at pinatay ito. Biglang tumahimik ang buong karinderya. Lahat ng mata ay nasa kanya. Hindi siya nagsalita. Hindi siya umiyak. Tinalikuran niya ang lahat. Pumasok sa maliit na kusina at binuksan ang gripo. Kumuha siya ng isang maruming plato at nagsimulang maghugas. Ang tunog lang ng tubig at ng marahang pagkiskis ng espongha sa plato ang maririnig. 1, 2, 3 plato. Ang kanyang mga galaw ay paulit-ulit, mekanikal, walang kaluluwa. Isang paraan para pigilan ang kanyang sarili na gumuho. Isang paraan para pigilan ang kanyang sarili na sumigaw. Sa gitna ng paghuhugas, nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Napatigil siya. Dahan-dahan niya itong kinuha. Basang-basa ang kanyang mga kamay. Nagniningning ang pangalan sa screen. Rafael. Tinitigan niya ito. Ang pangalan ng simula ng lahat ng ito. Sinagot niya ang tawag. Amara, nakita mo ba? I'm so sorry. Bago pa man niya matapos ang sasabihin, nagsalita si Amara. Ang kanyang boses ay mahina, walang buhay, at mas malamig pa sa tubig na dumadaloy mula sa gripo. Huwag! Napatigil si Rafael. Huwag ka nang tumawag ulit. Click. Pinatay niya ang tawag. Ibinaba niya ang telepono sa counter at ipinagpatuloy niya ang paghuhugas ng mga plato na parang walang nangyari. Ang tunog ng pagputol ng linya ay mas malakas pa sa isang pagsabog sa tainga ni Rafael. Katahimikan. Parang lason ng katahimikan.
Hindi siya nagalit. Ang naramdaman niya ay isang bagay na mas malalim, mas mapanganib, isang nagyayalong determinasyon. Binitiwan niya ang telepono sa kanyang mesa, kinuha ang susi ng kotse, at umalis. Walang sinabi sa kanyang sekretarya, walang pakialam sa mga naghihintay na tawag. Iisa lang ang kanyang pupuntahan. Ang biyahe patungo sa Montemayor Tower ay malabo sa kanyang alaala. Ang tanging malinaw ay ang galit na kumukulo sa kanyang dugo. Dire-diretso siyang pumasok sa gusali, hindi pinansin ng security, at sumakay sa private elevator patungo sa penthouse office. Pumasok siya sa opisina ni Celeste nang walang katok. Naroon ito, nakatayo sa tabi ng malaking bintana, nakatanaw sa syudad, kalmado, na tila siya ang reyna ng lahat ng kanyang nakikita. Anong klase kang tao? Iyon ang unang lumabas sa bibig ni Rafael. Hindi isang tanong, kundi isang hatol. Humarap si Celeste. Walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Tila inaasahan na niya ito. It's just business, Rafael. You, of all people, should know that. Business? Halos matawa si Rafael sa kapaitan. You didn't just copy a product, Celeste. You stole a person's soul. Ang kwento niya, ang pangarap niya. Ninakaw mo at inilagay sa isang magandang kahon na may pangalan mo. Lahat ng bagay sa mundo ay may presyo. Sagot ni Celeste. Ang boses ay kasing lamig ng salamin ng bintana. And her dream was simply the cost of our future. Wala tayong kinabukasan, isigaw ni Rafael. At sa wakas ay lumabas ang kanyang galit. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi ako magpapakasal sa isang babaeng walang kaluluwa. Itigil mo to. Bawiin mo ang produkto. Ibalik mo sa kanya ang ano? Sigaw pabalik ni Celeste. At sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang siwang sa kanyang perpektong maskara. Ang isang maliit na pangarap na walang patutunguhan. Rafael, grow up! This is the real world. Lumakad ito patungo sa kanyang malaking mahogany desk. Kinuha nito ang isang makapal na folder at ibinato iyon sa harap ni Rafael. Tingnan mo! Utos nito. Tingnan mo yang real world. Napakunot ang noo ni Rafael. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay mga financial reports, mga numero, mga graph na lahat ay pababa, mga utang na umaabot sa bilyon. Ang Montemayor Group ay palubog na. My father is sick, sabi ni Celeste. At sa wakas ay bumigay ang kanyang boses. Isang butil ng luha ang tumulo mula sa kanyang mata. He doesn't know the extent of this. Buong buhay niya, itinayo niya ang pangalang yan. Ang kasal natin, ang pagsanib puwersa ng Vergara at Montemayor. Ito na lang ang pag-asa namin. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi pa niya nakita rito dati. Desperasyon. Buong buhay ko, ang pangalan ng pamilya ko, ang daladala ko. Hindi ko pwedeng makitang bumagsak to, Rafael. Natahimik si Rafael. Ang galit niya ay napalitan ng pagkabigla. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang halimaw. Isa itong taong nalulunod, kumakapit sa kahit anong piraso ng kahoy. Ngunit ang kahoy na kinakapitan niya ay ang buhay ni Amara. Pinunasan ni Celeste ang kanyang luha. Muli siyang naging matatag. Ang kahinaan ay nawala, napalitan ng isang matigas na determinasyon. Kaya ngayon, Rafael, may pagpipilian ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at may diin. Option 1. Pakasalan mo ako. We merge our companies. This product launch becomes a massive success. At si Amara, I will leave her alone. I will give her money, enough to live comfortably for the rest of her life. Basta maglaho na lang siya. Lumapit siya. Ang kanyang tingin ay matalim. Option 2. Piliin mo siya. Talikuran mo ako. At sisirain ko hindi lang yang maliit niyang pangarap, kundi ang buong pagkatao niya. Gagamitin ko ang lahat ng pera at impluwensya na natitira sa akin para siguraduhing wala siyang pupuntahan, na itatakwil siya ng lahat,
na ang magiging anak niya ay lalaking walang ama at walang dangal. Isang ultimatum, isang bitag na walang labasan. Hindi nagsalita si Rafael. Tinalikuran niya si Celeste at naglakad palabas. Pag-uwi niya sa kanyang tahimik na kondo, umupo siya sa dilim. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang bagay mula sa sobre na ibinigay ng imbestigador noon. Isang litrato. Isang malabong, itim at puting imahe mula sa isang ultrasound. Isang maliit na hugis-kwit na buhay sa loob ng sinapupunan ni Amara, ang kanyang anak. Tinitigan niya ang litrato. 2 landas ang nasa harap niya. Ang isa ay landas ng kasinungalingan na magliligtas kay Amara. Ang isa ay landas ng katotohanan na wawasak dito. Alin ang mas matimbang? Ang kaligtasan na binili ng kanyang kaluluwa o ang kalayaan na babayaran ng luha nila? Kinabukasan, ang buong mundo ng negosyo ay nag-aabang. Ito ang araw ng formal na contract signing sa pagitan ng Vergara Properties at ng Montemayor Group, isang seremonyang magiging simbolo ng pinakamalaking merger ng taon. Ang mga reporter ay nakahanda. Si Celeste, sa kanyang pinakamagandang business suit, ay nakaupo na sa conference room, naghihintay. Ngunit hindi dumating si Rafael Vergara. Ang upuan niya ay bakante. Ang kanyang telepono ay hindi makontak. Habang ang tensyon ay tumataas sa conference room, si Rafael ay nasa kabilang parte ng syudad, nakaupo sa loob ng isang tahimik at marangyang library. Sa harap niya ay hindi si Celeste, kundi ang ama nito, si Don Ricardo Montemayor, ang matandang patriarch ng kanilang angkan. Mukhang mahina si Don Ricardo, nakaupo sa isang silya, may kumot na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. "Hindi ka pumunta," sabi ng matanda. Ang boses ay mahina, ngunit may awtoridad. "Pinahiya mo ang anak ko. Pinahiya mo ang pamilya namin." "Pasensya na po, Don Ricardo," sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. "Pero hindi ko po kayang pumirma sa isang kasunduang nakatayo sa kasinungalingan." Inilapag ni Rafael ang isang folder sa mesa sa pagitan nila. Hindi ito ang merger contract. "Ano to?" tanong ng matanda. "Ang solusyon po," sabi ni Rafael. "Nakalagay po dyan ang isang deed of assignment. Inililipat ko po ang karamihan ng aking personal shares sa 3 sa aking pinakamatatag na mga kumpanya sa pangalan ng Montemayor Group. Sapat na po yan para mabayaran ang lahat ng utang ninyo at para muling tumayo sa sarili ninyong mga paa." Napatitig sa kanya si Don Ricardo, puno ng pagtataka. "Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Ano ang kapalit?" "Isa lang po ang kondisyon ko," sabi ni Rafael, at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ng diretso ang matanda. "Itigil niyo po ang Celeste's Harvest. Mag-issue kayo ng public apology. Sabihin niyong nagkaroon ng pagkakamali sa marketing at iwanan niyo na po ng tuluyan sa kapayapaan si Amara de la Cruz at ang magiging anak niya." Natahimik ang matanda. Tinitigan niya si Rafael, sinusuri. Tila binabasa ang kanyang kaluluwa. "Isusuko mo ang lahat ng yan para sa isang babae?" Umiling si Rafael. "Hindi po. Isusuko ko po yan para sa isang pagkakamali na kailangan kong itama." "Alam mo bang sa gagawin mong ito, mawawala ang lahat sa'yo?" Pagpapatuloy ng matanda. "Ang posisyon mo, ang reputasyon mo, magiging isa ka na lang ordinaryong tao." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Dahil may mga bagay na hindi nabibili ng pera, Don Ricardo. Tumayo siya, yumuko ng bahagya bilang paggalang. "At huli ko na yung nalaman." Naglakad siya palabas ng library, iniwan ang folder sa mesa, iniwan ang kanyang lumang buhay. Gumaan ang kanyang pakiramdam na parang isang malaking kadena ang natanggal sa kanyang puso. Hindi pa man sumisikat ang araw kinabukasan, ang balita ay sumabog na. Rafael Vergara biglang bumaba sa pwesto sa sariling kumpanya
Pagsanibe puwersa ng Vergara at Montemayor, kinansela Montemayor Group nag-issue ng public apology tungkol sa Celeste's Harvest dahil sa marketing conflicts. Nabasa ni Amara ang mga headlines sa dyaryo habang nagtitimpla ng kape sa kusina ni Nanay Elena. Hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit niyang binasa. Ano ang nangyari? Bakit? Sa gitna ng kanyang pagkalito, may kumatok sa pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa labas, nakatayo si Rafael. Wala na ang mamahaling suit. Ang suot lang niya ay isang simpleng polo shirt at pantalon. Wala na ang aura ng kapangyarihan at pagmamataas. Ang naroon na lang ay isang lalaking pagod. May mga puyo sa ilalim ng mata. Ngunit ang kanyang tingin ay malinaw at payapa. Tinitigan nila ang isa't isa. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsasalita. Ang ingay ng umaga sa kanilang paligid, ang huni ng mga ibon, ang sigaw ng nagtitinda ng pandesal, ang tanging naririnig. Tapos na, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi ka na niya gagambalain. Hindi alam ni Amara ang sasabihin. Ang lahat ng galit niya, ang lahat ng sakit, ay tila natunaw sa harap ng lalaking nakatayo sa harapan niya ngayon. Bakit? Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Dahil may utang ako sa'yo, sagot ni Rafael. Isang utang na hinding-hindi kayang bayaran ng pera. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya. Ngunit imbis na isara ang pinto, binuksan niya ito ng mas maluwag. Isang paanyaya. Isang simula. Ang simpleng bahay na yon sa Batangas ay malayo sa karangyaan ng penthouse sa syudad o sa modernong disenyo ng mga gusali ni Rafael. Gawa ito sa kahoy at bato, may malalaking bintana na bumubukas sa simoy ng dagat at isang maliit na hardin sa harap na puno ng mga halamang gamot at mga bulaklak na kasing kulay ng mga pangarap ni Amara. Ilang buwan ang lumipas mula nang mangyari ang lahat. Ang mga headline tungkol sa pagbagsak ni Rafael Vergara ay napalitan na ng mga balita tungkol sa bagong political scandal o sa paparating na fiesta sa isang probinsya. Ang pangalan ni Celeste Montemayor ay hindi na nababanggit sa business world. Tila naglaho na sila sa ere. Sa bahay na ito, nagsimula ang isang bagong buhay. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw, naghahanda si Amara ng hapunan sa maliit, ngunit malinis na kusina. Ang amoy ng sinangag na bawang at isda na inihaw ay kumalat sa buong bahay. Sa sala, naririnig niya ang mahinang pagkaluskos ng papel. Si Rafael. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na siya nagmamay-ari ng anumang malalaking kumpanya. Ngayon, ang oras niya ay nakalaan sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa sustainable farming, sa pag-aaral kung paano palaguin ang mga pananim na may pagmamahal. Ang dating CEO ay nagiging isang magsasaka. Mommy, look! Isang maliit na tinig ang pumukaw sa kanya. Bumaling si Amara. Sa may pintuan, nakatayo ang kanilang anak, ang munting si Liara. Ang maliit na babae, na ngayon ay malusog at masigla, ay may hawak na 2 shells, hindi perpekto, may mga maliliit na butas, ngunit tila pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ganda, di ba? Sabi ni Liara. Ang mga mata ay kumikinang. Ngumiti si Amara. Oo anak, napakaganda. Lumapit si Rafael, dala ang mga lumang libro. Tila nagugulat siya sa bagong mundo na kanyang natuklasan. Ngumiti siya kay Liara, pagkatapos ay kay Amara. Kain na tayo? Yaya niya. Ang boses ay banayad. Oo, sagot ni Amara. Habang kumakain sila, ang usapan ay hindi tungkol sa pera o kapangyarihan. Tungkol ito sa pangalan ng bagong halaman na natuklasan ni Rafael sa hardin. Tungkol sa mga bagong recipe na sinubukan ni Amara. Tungkol sa unang salitang sinabi ni Liara, Dada. Pagkatapos ng hapagkainan,
Naupo sila sa may pintuan. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay, kahel, rosas at lila. Ang simoy ng dagat ay humahampas sa kanilang mga mukha. Walang nagsasalita. Hindi nila kailangan. Naramdaman ni Amara ang kamay ni Rafael na humawak sa kanyang kamay. Tila naghahanap ng permiso. Mahinang ibinalik niya ang dampi ng kanyang kamay. Dito na tayo magsisimula. Bulong ni Amara. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa lumulubog na araw. Sa horizon na yon, kung saan ang langit ay sumasalubong sa dagat. Hindi na kailangan ang mga gusali, hindi na kailangan ang mga kotse, hindi na kailangan ang mga kasunduan. Narito na sila, buo, magkasama. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-akyat sa tuktok ng mundo, kundi ang paghahanap ng sarili mong paraiso. Ang pagtatayo ng iyong sariling mundo sa iyong sariling paraan. At sila, dito sa maliit na tahanang ito, sa Batangas, kasama ang kanilang anak, ay natagpuan na ang kanilang paraiso. 5 taon ang lumipas. Sa isang maliit na bayan sa Batangas, ang pangalang Liara's Light Organics ay hindi na bago. Kilala ito sa palengke. Ang mga garapon ng chili garlic oil at kalamansi jam ni Amara ay naging paboritong pasalubong ng mga turistang napapadaan. Hindi ito isang malaking korporasyon. Isa itong kwento ng komunidad, isang kwentong isinilang mula sa pagbangon. Isang hapon, habang ang araw ay ginintuan at banayad, magkahawak kamay na naglalakad sina Rafael at Amara sa dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa basang buhangin. Ilang metro sa unahan, masayang naglalaro ang kanilang anak na si Liara. Hinahabol ang mga alon na humahalik sa pampang. Naaalala mo pa ba? Basag ni Amara sa katahimikan. Yung gabi ng party. Tumango si Rafael. Paano niya makakalimutan? Araw-araw. Napatawad mo na ba ang sarili mo? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay malambing. Walang bahid ng panunumbat. Huminto si Rafael sa paglalakad at hinarap siya. Hinawakan niya ang kanyang muka gamit ang 2 kamay. Ang pagpapatawad pala, hindi paglimot. Araw-araw ko pa ring dala yung mga pagkakamali ko. Pero ngayon, hindi na sila pabigat. Sila na yung paalala kung ano ang tunay na mahalaga. Tumingin siya sa kanilang anak na tumatawa habang nagtatampisaw. Siya, kayo. Ngumiti si Amara. Iyon din ang sagot na nasa puso niya. Hindi na mahalaga ang nakaraan dahil ang kasalukuyan ay napakaganda. Natagpuan na nila ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Sa sandaling iyon, tumakbo papalapit si Liara. Ang kanyang buhok ay ginugulo ng hangin. May dala siya sa kanyang 2 maliit na palad. Mommy! Daddy! Look! Sigaw niya. Iniabot ang kanyang nahanap. 2 kabibe, parehong hindi perpekto. Ang isa ay may maliit na butas sa gitna. Ang isa naman ay may bahagyang basag sa gilid. Ngunit sa ilalim ng papalubog na araw, ang mga ito'y kumikinang na parang mga hiyas. Kinuha ni Rafael ang mga ito at tiningnan. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng pag-unawa at pagmamahal. Ipinakita niya ito kay Amara. Katulad natin, bulong niya. Hindi perpekto, pero buo. At doon, sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Batangas, sa harap ng walang hanggang dagat, ang 2 hindi perpektong puso ay naging isa. Pinagbuklod ng isang liwanag na ipinanganak mula sa dilim. Ang liwanag ng kanilang anak. Ang liwanag ng pangalawang pagkakataon. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad, at pagbangon ni na Rafael, Amara, at ng munting liwanag ng kanilang buhay. Si Liara, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong tapat na pagsama sa amin hanggang sa dulo ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi ko mapigilang hindi maramdaman ang bigat sa dibdib, lalo na sa mga eksenang tila ninakaw na ang lahat mula kay Amara. Bawat salita ay parang isang karayom, at ang bawat luha niya ay tila naramdaman ko rin.
Ang bawat kwento ay may pinagmumulan at ang inspirasyon sa likod nito ay mula sa mga bulong ng tunay na buhay, sa mga taong minsan nang nadapa ngunit piniling bumangon ng may dignidad. Ito ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kapayapaan ng puso, na ang bawat isa sa atin, gaano man kadilim ang nakaraan, ay may karapatan sa isang bagong simula, isang butil ng pag-asa na kayang tumubo kahit sa pinakamatigas na lupa. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili. At ngayon, nais kong iwan sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Amara, sa gitna ng lahat ng sakit at pagtataksil, kaya mo bang buksan muli ang iyong puso para sa pagpapatawad? Ibahagi niyo naman sa amin ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga boses at kwento ay mahalaga sa amin. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso